Magandang tanghali, ito po ang ating weather update patungkol sa ating minomonitor na si Bagyong Nando na may international name na Ragasa. Itong Ragasa na name na ito ay galing sa Filipino term na Rumaragasa. Sa kasalukuyan, itong si Bagyong Nando ay tuluyan pa na mas lumakas from severe tropical storm. Ngayon ay typhoon category na siya nung 8 a.m. kanina umaga. At ito ay nasa 775 kilometers east ng Central Luzon. Ito ay may taglay na lakas ng hangin malapit sa mata o sentro ng bagyo na umaabot ng 120 kilometers per hour at pagbugso o bigla ang paglakas ng hangin sa paligid nito na umaabot ng 150 kilometers per hour. Generally, gumagalaw ito pa northwest papunta dito sa extreme northern Luzon sa bilis na 10 kilometers per hour. Sa mga susunod na araw, nakikita din natin at oras yung posibilidad nito na maging isa ng super typhoon. At pag nangyari po yun, ay magtataas tayo ng up to signal number 5. Yun po yung pinakamataas natin na kategory at signal in terms of winds. Samantala, kasabay nitong paglapit nitong si Bagyong Nando ay yung epekto ng habagat or yung southwest monsoon. At habang lumalapit siya, dahil counterclockwise itong pag-ikot nitong si Bagyong Nando, ganun po talaga yung ikot ng mga bagyo, ay na-enhance niya o nahihila niya yung moisture na associated sa habagat. Kaya makakaranas din ng mga pag-ulan yung ating mga kababayan kasama yung Metro Manila at malaking bahagi ng kanlurang bahagi ng Luzon at ganun din ng Visayas. Ito namang si Bagyong Mirasol, yung formerly name niya nung nasa Philippine Area of Responsibility niya, siya ay, ito ay may international name na Mitag, tuluyan na ito na mas lumayo pa sa ating bansa at wala na itong epekto sa anumang parte ng ating bansa. Ito yung forecast track natin patungkol kay Bagyong Nando. And nakikita natin, by Monday morning, yung posibilidad niya na maging super typhoon. At ito po ay bago siya lumapit. By Monday afternoon or evening, ay ito yung time na kung saan pinakamalapit ito sa kalupaan natin sa ating bansa. Specifically, dito sa extreme northern Luzon. Kaya ngayon pa lang gusto natin ipaalala sa mga kababayan natin sa Batanes, ganun din sa northern Luzon na paghandaan natin ito. Itong kulay pula, ito yung area na kung saan merong lakas ng hangin na at least 89 kilometers per hour. At yung dilaw naman, ito yung may lakas ng hangin na at least 39 kilometers per hour. So dito rin po, ito rin yung ginagamit natin habang papalapit siya, basihan natin sa mga mag-extend ng wind signal numbers. Sa kasalukuyan ay wala pa rin tayo nakataas sa signal number 1 pero mamayang hapon ay tataas natin sa signal number 1 yung Cagayan Valley region, yung extreme northern Luzon, kasama na din yung northern part ng probinsya ng Aurora. Again, yung pinakamataas natin na signal number ay number 5. Ito po ay by Monday habang nasa vicinity ito ng extreme northern Luzon. At ayun po yung patungkol sa hangin. Patungkol naman sa ulan, meron tayong nakataas na weather advisory or yung heavy rainfall outlook. Ito yung within the next 24 hours, gaano kadami yung mga pag-ulan na ating mararanasan. Ito ay simula nito ay bukas ng tanghali hanggang Monday ng tanghali. So 24 hours, posible na makaranas yung mga kababayan natin dito sa Ilocos Norte, Apayao at Cagayan, kasama yung Batanes, ng 100 to 200 millimeters. Ibig sabihin, within those provinces, posible yung yung mga multiple na mga pagbaha. And also, yung mga landslide, lalo na sa mga nakatira sa mga bulubunduking lugar. And 50 to 100 naman dito sa Ilocos Sur, Abra, and Isabela. Yung associated naman na impact niyan ay yung mga flash floods or yung mga localized floodings, lalo na sa mga nakatira sa mga bahaing lugar o sa mga low-lying areas at nakatira sa mga malapit sa katubigan, halimbawa malapit sa ilog or mga ilog o dagat. So dito naman, so ito po yung may kinalaman kay Bagyong Nando. Dito naman sa may kinalaman sa habagat ay nakataas sa orange. Ibig sabihin 100 to 200 dito sa Occidental Mindoro at 50 to 100 naman dito sa Palawan, Antique and Romblon. Again, ito po ay simula po ito bukas ng tanghali hanggang Monday ng tanghali. And then para naman sa Monday ng tanghali hanggang Tuesday ng tanghali, umaabot na ng more than 200 millimeters yung mga pagulan dito sa Batanes, Ilocos Norte, Apayao, and probinsya ng Cagayan. Ibig sabihin naman ito ay
posible na yung widespread na mga pagbaha, malawakan na mga pagbaha. And also, associated din dito yung mga landslide, lalo na, again, sa mga nakatira sa mga mountainous areas. And 100 to 200 naman dito sa Ilocos Sur and Abra, ganon din sa Occidental Mindoro, and 50 to 100 naman dito sa mga probinsya ng La Union, Benguet, Ifugao, Mountain Province, Kalinga, Isabela, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Antique, Palawan, at Romblon. So ito naman yung associated sa mga pag-ulan. At bukod dun sa mga binanggit natin kanina na itataas natin sa signal number 1, yung ina-explain natin na paghila ng hangin and then yung moisture ng bagyong Nando sa hanging habagat, makakaranas pa rin ng mga pagbugso ng hangin. Ibig sabihin, up to 88 kilometers per hour. Yung pagbugso po, yan po yung mga biglaang paglakas ng hangin. Today, mararanasan natin yan dito sa Bicol Region, Eastern Visayas, and Caraga. Pero sa Sunday at sa Monday, ay malaking bahagi pa rin ng Luzon yung makakaranas ng mga biglaang paglakas ng hangin na yan. Kasama din yung western part ng Mindanao and northern part ng Mindanao. And then yung buong Visayas ay makakaranas din ng mga biglaang pagbugso ng hangin. Also, kahit na wala pa tayong nakataas na gale warning sa kasalukuyan, by the way, mamayang hapon sa issuance natin ay malaki na yung posibilidad na magtaas tayo ng gale warning. Pero meron na tayong sa kasalukuyan na nakataas na storm surge warning. Ibig sabihin nito ay yan yung mga matataas na alon na associated sa bagyo. Iba po ito dun sa tsunami. Yung tsunami naman ay yung mga pagtaas ng alon, yung mga waves na associated naman sa earthquake o sa paglindol. Itong storm surge warning natin, ito yung pagtaas ng alon na associated naman sa bagyo. In this case, kay bagyong Nando. So, gusto nating paalalahanan yung mga kababayan natin na nakatira dito sa coastal areas ng Cagayan, at Ilocos Norte, ganun din dito sa Ilocos Sur, northern portion ng Ilocos Sur at extreme northern Luzon. Lalo na dito sa Batanes dahil posibleng umabot ng mahigit 3 meters yung mga pag-alon na pwede nating ma-encuentro o ma-encounter. Also, gusto po natin paalalahanan yung ating mga kababayan habang wala pa yung epekto nitong si Bagyong Nando. Ngayon pa lang po, kung meron tayong mga establishmento o meron tayong mga nakalatag na tent na dapat nating ibaba, kapag yung mga tipo na kapag nadaanan ng malalakas na hangin ay guguho, ganun din kapag merong mga puno sa tabi ng bahay natin na posibleng itumba ng malalakas na hangin, ay umiwas na po o gawan na natin ng paraan, paghandaan na natin. In terms naman ng bubong, kung meron tayong mga kailangan ayusin sa ating mga bubong, ay ayusin na natin habang hindi pa natin nararanasan yung epekto nitong si Bagyong Nando. And then meron din tayong mga reminders patungkol dito sa paghahanda sa nalalapit na paglapit nitong si Bagyong Nando. Una, makinig tayo at maging updated sa mga ilalabas na updates ng Pag-asa, kung nasa na ba ito, anong wind signal na ba yung sa lugar natin, then magkaroon tayo ng plano. Hindi lang sa community, ganun din dun sa ating household level. Yung ating pamilya mismo sa bahay natin, gumawa tayo ng plano na kapag ganito na yung sitwasyon, dapat coordinated tayo sa mga DRRM offices para sa mga tamang aksyon na gagawin natin. Maghanda rin tayo ng emergency kit, mga pagkain na pwede nating itabi para kapag tayo apektado na at hindi na tayo makabili sa labas, ay meron tayong nakahandang prepared na mga plano at pagkain. And then, kapag sinabihan na po tayo ng ating DRRM officers sa ating mga lugar na lumikas, ay sumunod po tayo. At yan po yung ating update. Sa susunod na ating live weather update or press briefing ay mamayang 5 p.m. and then 5 p.m. din yung ilalabas natin na sunod na Tropical Cyclone Bulletin. Ako po si John Manalo. Ang panahon ay nagbabago, kaya maging handa at alerto.